Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ang pagkwentuhan naman natin ngayon ay yung mga dahilan kung bakit itong si VP Sara nag-resign bilang secretary ng DepEd sa gabinete ni Marcos. So sundan natin simula nung maupo siya or during nung umanib siya sa unit team ni Marcos hanggang sa pag-upo niya bilang Vice President at tanggapin yung pagiging Secretary ng Department of Education. So bago ang lahat, bago natin simulan yung balitang yan, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng makalambing, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Bago ang pagbibitiw sa gabinete ngayong araw, naging masalimuot na ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte sa dati niyang partido, maging kay First Lady Liza Araneta Marcos. Binatikos din ng ilan niyang kaanak ang Pangulo. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, hindi nagbigay ng dahilan si VP Sara sa kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos, pero may ilang mga pangyayari sa mga nakalipas na buwan na nakitaan ng lamat ang relasyon ng Pangulo at ng Bise. Sa larawang ito, unang umugong ang posibilidad ng pagtatambal ng nooy Mayor Sara Duterte at dating Senador Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Dinaraw noon ni Marcos si Inday Sara para batiin ito sa kanyang kaarawan. Sus, hindi naman dinalaw para batiin ng happy birthday dyan si VP Sara. Dumalaw yan dyan para ligawan itong si VP Sara na tumakbo bilang Vice President. Kasi nga, ang target dyan ni Marcos nung time na yan is talagang presidente. At itong si VP Sara, marami na ring nagtutulak sa kanya tumakbo bilang presidente. So, alam ni Bongbong Marcos dito nung time na yan, itong magkapatid na to, na alanganin sila na manalo kung tatakbo si VP Sara. Kasi talagang malakas ang mga Duterte. So, dito binobola na nila rito si VP Sara na huwag tumakbong presidente at gawin muna siyang vice presidente. So, yun nga lang, di natin alam kung anong gayuma yung pinainom dito kay VP Sara at napilit nilang tumakbo sa pagiging vice president tapos sawayin si Pangulong Duterte na tumakbong presidente itong si VP Sara. Noong 2021, halos isang taon makalipas niyan, ang nabuong tambalan ng tinaguriang unit team nanalo noong eleksyon 2022. Si VP Sara Duterte tinanggap ang kanyang appointment bilang Education Secretary kahit nauna niyang sinabi na ang defense portfolio ang kanyang nais. Halos isang taon pa lang ang Administrasyong Marcos noong May 2023. Nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ang pagkakademote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez. So, doon pa lang, sa umpisa pa lang ng pag-upo ni VP Sara, ang talagang, kumbaga, ang request niya kay Bongbong Marcos ay maging sekretary ng National Defense. Kasi nga, kumbaga, andun na yung porte niya na pagiging mayor, nilalabanan niya kasi yung insurgency, yung NPA, yung pakikipagdialogo sa, siyempre, yung gusto niya pa rin ituloy yung magandang ugnayan ng China at saka ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Pero hindi pinagbigyan ni Bongbong Marcos. Ang ginawa, ibinigay sa kanya yung DepEd at ang NTF-ERCAC. So, doon pa lang makikita nyo na talagang, kumbaga, kung talagang, well, sabihin natin pagtanaw ng utang na loob, since tinulungan ka ni VP Sara na maging presidente, sana ibinigay niya yung Department of National Defense dito kay VP Sara. Siguro, hindi ganito yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Hindi ganito yung nangyayari sa mga, alam niyo, yung mas malawak yung magiging tulong na maibibigay niya dun sa mga
sa mga inaapi ng mga NPA. Kasi yan naman talaga totoo, 'di ba? NPA yung mga nagpapagulo ngayon sa mga probinsya. So mas malawak pa sana siguro yung naging aksyon ni BP Sara patungkol dyan sa insurgency at dun sa problema natin ngayon sa West Philippines kung yung ibinigay sa kanya. So, yun pa lang, umpisa na nung doon pa lang medyo katapano may konting pitik na yun kay BP Sara na parang tinabla na siya doon pa lang tinabla na siya ni Bongbong Marcos. So, ito, pangalawa na itong ginawa doon sa malapit niyang kaalyadong kaibigan kay Gloria Macapagal Arroyo na dinemote nito ni Romualdez sa pagiging deputy speaker. So ginawa siyang na lang, baga i-demote siya. Instead na itaas yung posisyon niya, is ibinaba nito ni Romualdez. So doon nasaktan na naman si BP Sara na parang pagkatapos ng eleksyon na manalo na, bakit parang inuunti-unti na yung kumbaga parang instead na tulungan, parang inuunti-unti na yung mga tumulong kay Marcos na medyo parang i-set aside na. So, medyo nakaka-two-strike na rito si Marcos kay BP Sara. Bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugo ang issue tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya para matikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre. Siyempre kasi alam naman ni VP Sara na si Tamba talaga yung nasa likod nung ng pagpapa-demote kay Gloria Arroyo. Siyempre, sino ba naman yung sino ba yung nakaupo bilang speaker? Siyempre, nasa kanya kumpas niya kung sino-sino yung mga iaangat niya sa pwesto, sino-sino yung mga bibigyan niya ng pwesto. Alam nga naman na i-demote si Arroyo nang hindi alam ni Speaker Romualdez. Siyempre, alam niya yun. At nararamdaman niya ni BP Sara na etong si Tambaloslos, bumubulong-bulong na yan kay Marcos. Siguro, may nakuha rin siya siguro impormasyon na hindi ibinigay yung hinihingi niyang posisyon, baka binulong daw ni Tambaloslos na wag ibigay dahil nga may plano silang gawin dun sa West Philippines Sea na kumbaga parang kung kay BP Sara ibibigay yung yung national defense, hindi nila makukuha yung gusto nilang mangyari. Kaya siyempre ang Vice President may intel din yan. Mayor pa lang yan, may intel na yan. Lalo-lalo na si Pangulong Duterte na galing dyan. May mga intel pa siya dyan na nakukuha. Kaya sigurado tayo na alam ni BP Sara na talagang ang may kumpas niyan si Tambaloslos. Noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong. Isa pa yan, yung confidential funds na yan ng OVP. Alam nyo ba na iyan yung kauna-unang pagkakataon na hindi ipinagtanggol ni Pangulong Marcos itong si BP Sara, na to the point na umugong na gusto nga ipa-impeach itong si BP Sara dahil dun sa paggastos daw niya ng confidential funds niya na 125 million sa loob lamang ng 11 days. Ngayon, saan ba galing yung pondo na 125 million na yon? Nanggaling po yun sa Office of the President na iti-transfer sa OVP. So, umiwas si Marcos na gastusin yung 125 million sa loob ng 11 days kasi nga mayroon siyang kumbaga meron silang reputasyon, meron silang kasong kinaharap patungkol sa korupsyon. So kung gagastusin niya yung 125 million sa loob ng 11 days, sigurado mapupulaan siya at iisipin kagad na maraming tao na napunta sa korupsyon yung perang ginastos na 125 million sa loob lamang na 11 days. So, ang ginawa, itinransfer sa OVP para ang mamblema si BP Sara. Siyempre, si BP Sara, since nasa kanya na yung pondo, kailangan niyang gastusin yung 125 billion unless ibabalik kasi sa national government at magpapaliwanag pa siya.
So bakit siya magpapaliwanag kung kahahawak niya lang ng pera at hindi niya magastos, babatikusin din siya. Bakit hindi niya ginastos yung pera? Bakit hindi niya, kumbaga hindi niya ginamit sa ibang project or kung ano, siyempre confidential funds nga naman yan. So, siyempre, si VP Sara, ginawa niya, parang sinalo niya yung 125 million pesos ni Marcos at siya na yung naggumamit yan since nasa DepEd naman siya. So, parang doon niya ginamit yung confidential funds niya na hindi man lang pinagtanggol ni Bongbong Marcos. Tapos andyan pa yung pinipilit siyang ipaliwanag saan daw niya ginamit yung confidential funds. Kung di ba naman itong mga siraulo, mga tanga, kaya nga confidential funds, ibig sabihin confidential nga eh. Hindi mo pwedeng i-disclose kung saan mo ginamit kasi confidential nga. Yung presidente nga, yung confidential funds, hindi nga nila matanong-tanong kung saan ginagamit. Bakit nila pipilitin yung vice president na sabihin kung saan niya ginamit yung confidential funds? Diba? Salita pa lang confidential nga eh. Yung pagbibigay nga ng simpleng impormasyon mo, pag sinabi mo confidential, pwede ka bang pilitin? Siba hindi. Kasi nga confidential eh. Ngayon, dito pinasusuka rito si VP Sara na kailangan niya sabihin saan niya ginamit yung confidential funds niya. Umabot pa na nagkaroon pa ng Senate hearing, nagkaroon pa ng Congress hearing. Pero siyempre, hindi pa rin naman sinabi ni VP Sara kung saan niya ginamit. Basta sinabi niya, ginamit niya doon sa mga programa na dapat pwedeng paggamitan ng confidential funds. Pero hindi pa rin naniwala dyan yung itong mga bataan ni Tambaluslos na talagang ginipit si VP Sara. At yan yung naging meet siya ng galit ni Pangulong Duterte. Hindi naman galit, siguro yung inis niya kay Marcos na bakit hindi mo pinagtanggol si VP Sara, yung anak ko, na iniipit na ng mga congressman tungkol sa confidential funds mo, tahimik na tahimik ka. Diba? Siyempre, sumuma yung loob ng matanda dahil pinabayaan ni Bongbong Marcos eh. Diba? Doon pala makikita nyo na tablado si VP Sara. Bagong confidential funds ng OVP, kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bloodshot na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Sama-sama kayong babangon muli, pero nung binabati ko si VP Sara doon sa confidential funds, tahimik si Bongbong Marcos. Ngayon, yung sinasabi nito ni First Lady Liza Marcos na nakita raw na tumatawa si VP Sara during nung Mayusog rally or nung SMNI support rally na yon, na nahagip si VP Sara na tumatawa nung binanggit ni Pangulong Duterte na bangag nga raw si Marcos. Nandun si Amy Marcos, magkatabi yung dalawa, nag-uusap. Nagkataon na naispatan ng camera. Iniisip nito ni First Lady Liza Marcos na pinagtatawanan yung kanyang asawa. So doon pala makikita nyo na talagang ayaw na talaga ng mga Marcos camp na nandun si VP Sara. Hindi sa rally, doon pa lang sa umpisa, after ng manalo ng pagiging presidente ni Bongbong Marcos, talagang doon pa lang pinutol na nila yung kagustuhan nilang kasama si VP Sara. Kasi masisira yung diskarte nila. Kasi nga, alam naman nila na stricto si VP Sara at hindi uubra yung mga kalokohan nila. So, doon pa lang inuunti-unti na. So, dahil nga dito sa nangyaring to na tag-resign na si VP Sara, asahan ninyo na lalaga na palalo yung kalokohan dyan sa gobyernong yan. So, tuloy pa natin to. Punta ka sa rally,
tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang unit team. Ang kanyang tugon, Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then humanang elections, nidaog namin. Mel, maliban sa anunsyo nagbitiw na nga si VP Sara ay walang ibang detalye binigay ang Presidential Communications Office ukol sa mga napag-usapan ng Pangulo at ng Bise ngayong hapon. Samantala ang Pangulo naman tuloy lang sa kanyang schedule at nakipagpulong sa Private Sector Advisory Council. So yun. Tingnan natin ngayon kung ano yung mangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos ngayong wala na si VP Sara sa ganyang gabinete. Kasi sigurado yan, maraming natutuwa sa circle ng Marcos diyan sa gobyerno. Andiyan yung alam naman natin diyan na lalaganap. Sigurado diyan lalaganap diyan ng kalokohan sa gobyerno natin since alam nila na wala nang nakatingin sa kanila. Siyempre, hanggat nandiyan si VP Sara sa gabinete, nakakakuha siya nakikita niya tuwing may mga meeting na kung ano yung mga diskartiyan nitong mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Pero, dahil sa yun ang hinihingi ninyo na mag-resign si VP Sara bilang part ng gabinete ni Marcos, wish granted yan. So, nag-resign na si VP Sara. Antayin nyo ngayon kung paano maaaning ngayon dito si Bongbong Marcos ngayong wala na sa poder niya si VP Sara. So kahit nung nakaupo pa si VP Sara sa gabinete ni Marcos, marami na yung umuugong-ugong na plano na ngang paiksiin yung kanyang yung kanyang termino. So mas lalo na ngayon na hindi na siya parte ng gabinete. Andyan na yung maaaning yan dito si Bongbong Marcos kapag nagsalita na si VP Sara. So, tingnan natin, abangan natin sa mga susunod na araw kung yung magiging kaganapan o paano maaaning ang gobyernong ito sa mga kung merong ilalabas na statement si VP Sara. So, yun po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.